Yo, what's up mga kapatid? Welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV. Magandang araw, umaga, gabi sa inyong lahat dyan mga kababayan ko. Anyway mga kababayan ko, welcome back to my YouTube channel. Thank you very much for watching sa mga nanonood sa atin ngayon. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Ako mga kababayan ko, maganda pong itong ibabalita ako sa inyo sapagkat mga kababayan, ito na yung inaantay ni Sara. Anyway mga kababayan, ang pinakamatindi po dito mga kapatid, boom na boom ito ngayong ginagawa ni Tambalustay. Ganda ng kanta, no? Tamang-tama sa kanya mga kababayan ko. Tamang-tama talaga sa kanya. Tapat daw dapat. Hindi pa pwede yung hindi pa pwede yung hindi maipaliwanag ang mga piatos. Diba? Oy, tama ako dun. Yung mga piatos, dapat alam mo yung ibig sabihin ng tapat dapat. Hindi ka iiwan. Kasi pag tapat ka, hindi mo iiwan ng taong bayan. Yun ang ibig sabihin nun. Pero don't forget mga kababayan ko, no, habang ginagawa ko tong video na to mga kababayan, latest happening ngayon. Sige na, tama na nga yung intro. Pinakamatindi mga kababayan ko ang inaantay ni Tambalustay na pagkakataon. Mukha atang mga kababayan ko magtutog na hindi nyo napapansin. Diba like I said, i-disburse sila sa EDSA. In-update ko na kayo. Tama? In-update ko na kayo. Inunahan ko na yung balitang mangyayari. In-update ko na kayo na i-disburse sila. Sumalit, mabait ang ating tinabi lang sila sa may gilid. Hindi na siya EDSA shrine. Tama ako. Ngayon naman, mga kababayan, balita ko na sa inyo to. Hindi lang kasi ko kasalanan kung lagi ako nauuna. In-update ko na rin kayo sa lahat. Ito matindi, mga kababayan ko. Matindi po ito. Makinig kayo. Ang inaantay-antay ni Tambalustay na pagkakataon. Hoy! Ito na, mga kababayan. Hindi na naman sisipot sa patawag ng NBI itong si Tambalustay. Dahil, inaantay niya talaga yung pagkakataon na to. So, ano nga ba yung pagkakataon na to, mga kababayan? Pag-usapan na muna natin to. Panoorin muna natin tong video na to. Lagyan natin ng kulay. At sama ng term ko, banto. Lagyan natin ng rason kung bakit hindi siya aaten, mga kababayan. Let's do this! Pa rin daw masabi ni Vice President Sara Duterte kung makakasipot siya sa NBI sa December 11. May hearing ng December 11. Tapos wala na naman balak umaten si Tambalustay at pagpaliwanag ko bakit siya nagsalita doon sa isang what they call this video, I think parang press conference online. Press conference online na pinagbantaan niya si Presidente Bongbong Marcos, ang unang ginang, at ang House Speaker ng Speaker of the House and Speaker of the People, Martin Romualdez. Ito na, mga kababayan ko, dahil pinagbantaan niya, pinagpapaliwanag siya, mga kababayan ko. So the government agencies is hindi nagjo-joke. Unlike sa kanya, no joke, no joke. Ito naman sa mga NBI, no joke din. Kaya pinasisipot siya mga kababayan ko. Kaso ang sagot niya, pag-iisipan niya, hindi niya alam kung kailan siya darating kung sisipot siya para magpaliwanag. Kasi ini-insist niya wala siyang sinabing wala siyang sinabi na below the belt of no bearing. Tuloy natin. Pinatatawag ang bise para bigyang linaw ang pagbabantaan niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Naku. Ilang kritiko naman ang nagbigay ng komento sa Naku, ilang kritiko. Sino? Di kasama ba ako dito? Hindi ako kasama dyan, ha? issue. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Salamat sa inyo, TV5, sa Frontline Pilipinas. Thank you very much. Magandang pagbabalita na to. Marami kang naliliwanagan tao. Ayan mga kababayan ko.
Kinwestiyon ni dating Senador Laila de Lima ang hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa sabina ng National Bureau of Investigation. Nako. Ay. Yari siya dito. Promise, mga kababayan ko, hindi niya magugustuhan ng pagkatapos pag hindi pa siya sumipot ng ng December 11. May matinding punishment to, mga kababayan, at talagang gustong-gusto ni Tambalustay na i-trigger itong government. Pinagbibigyan pa siya, mga kababayan ko. Tuloy. Pinagpapaliwanag ng NBI si VP Sara matapos niyang pagbantaan sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Simple lang naman ang tanong eh. Bakit mo kasi pinagbantaan sa press conference nyo? Damay tuloy yung mga influencer na nakinig sa'yo. Yung nag-broadcast. Damay din yun. Pagpapaliwanagin yung mga yun. Andun si Mamaw Dispenser, yung magaling manlait. Ngayon, manghihingi ng Gcash yan. Pag sinubpinahan niyang mga yan. Pag sinubpinahan niya, papalakpakan ko talaga tong NBI. Tutuwa talaga ako. Baka sumugod pa ako dun sa NBI para pumalakpak sa kanila at purihin sila. pag nagawa nila to, mga kababayan ko. Kasi, alam nyo, nasabi lang naman kay Tambalustay, magpaliwanag ka. Bakit mo binantaan? Anong problema mo? Ano namang nangyari? Para matapos yung para gumulong yung investigation. 'Di ba? Para gumulong yung investigation, malaman ng taong bayan, bakit ka nagsalita na ganun? Yun lang naman ang tanong ng NBI doon at magpaliwanag ka. Para malaman mo na ang ginagawa ngayon ni Tambalustay, diversionary tactics ulit. Di niya alam. Di ko alam. Pero, may nakikita ako dito. Meron ako nasi-sense na gusto niyang mangyari. Meron, as in, right now, habang pinanonood ko tong news na to, nakikita ko yung gusto niyang mangyari. And there is a possibility na sure ako na 85%. 85% na sure ako na gusto niya talagang mangyari to. Well, bago yon, patuloy mo na. Pakinggan mo natin to. Nagparaya pa ang Kamara at ipinagpaliban ang pagdinig nitong Biyernes kaugnay sa confidential Oo, kasi gagawin niyang dahilan yan. Malamang. funds para makadalo ang bise. Pero depensa ni VP Sara, Nakalimutan na naman niya, late niya na naman nalaman. Ang galing, no? Ang tawag dyan, mga kababayan ko, delaying tactics. Galing. Di ba? huli na raw niyang nalaman na sinuspende pala ang pagdinig. Ayun, doon ka magaling. Doon siya magaling. So I told you guys, that is a delaying tactics. That is the delaying tactics na ginagawa niya, mga kapatid. Bagay na tinabla mismo ng House of Representatives dahil maaga naman daw nilang inabisuhan ang OVP ukol dito. Yan yung sinasabi ko eh. Magaling si Tambalustay mag-delay eh. No, mga kababayan ko. Siguro nung nag-aral ng abogado to, pinag-aralan niya yung delaying tactics. Specialty niya yung delaying tactics na paggawa ng ganyan. My point is ganyan yung ginagawa niyang pagde-delay, mga kababayan ko. Like I said, mga kababayan ko, for me that is delaying tactics. Kasi dine-delay niya yung bitaw nung proseso. So yung ibang abogado, diyan din magagaling din sila diyan. Mag-delay ng ng hearing. Pero this time, mga kababayan ko, siyang iimbestigahan, so ginagamit niya sa ating mga government agency. Sige lang. May katapusan din yan. Eh bakit ganon? Hindi na naman siya at meron na naman siyang naisip na excuse. Yun nga ang Manay! nakakalungkot na merong ganyang vice presidente. I like it. Sabi ni Senador Manay de Lima, naku, dine-delay. Sabi ko nga po sa inyo, Manay, i-delay niya yan. No matter what happened, everything is under na control niya, abogada siya, and she knows everything, how to delay every investigation. May mga alibis, may mga dahilan, mga kababayan ko. Ayaw niya lang magpaliwanag kasi pag pagpaliwanag siya, sabi niya, I am the Vice President of the Republic of the Philippines. Why do I need ganito, ganyan?
Padadaanan niya ng ganyan. Pero tanggalan niyo si Tambalustay ng ano, tanggalan niyo si Tambalustay ng power, ng position. Tingnan natin kung di umaten to. Ay, oo. Totoo lang. Tuloy. Na hindi ginagalang yung mga proseso. Dahil Hindi igagalang yung tatay niya nga, hindi ginalang ang batas ng Pilipinas ukol sa proseso ng mga tao na nai-involve sa illegal drugs. Eh, yan pa kayang proseso sa atin ng pagbabanta nila. Tuloy. dyan ipinagpaliban ng NBI ang investigasyon sa December 11. Grabe. Pero nang tanungin naman si VP Sara Ito sa isang ambush interview, hindi pa niya masagot kung dadalo siya. Hindi niya sasagutin yan kasi anything na sasabihin niya regarding dyan sa issue na yan is pwede maging laban sa kanya. So, supposed to be, ang gagawin niya ngayon, gagawa na naman siya ng delaying tactics. Delay. Yung ginawa niya dun sa ginawa niya dun sa kanyang chief of staff, si Lopez. Ang nangyari dun, mga kababayan ko, talagang talagang sinuyod niya eh. Everything, sinuyod niya na sinuyod. Hanggang sa madelay at hindi mapansin ng tao. Hindi mapansin ng tao na meron na nalalabag na ruling. Pinadaanan niya ng abogado ako nito. Ganyan ang ginawa niya. So, sinadya na ililipat si Lopez, dumating si Tambi, pagdating sa loob ng dinelay niya ng dinelay para makapag-press conference sila online, magawa nila yung dapat nilang gawin. Pero nagagawin niya rin dito, mga kababayan ko, everything. Pero may punto ako dito eh. Meron akong nasisense talaga. Papaliwanag ko mamaya. Samantala, hindi naman sang-ayon si De Lima sa pagpigil mismo ni PBBM sa posibleng impeachment laban kay VP Sara dahil aksaya lang daw ito ng panahon. Ako, nag-concede na ako sa gustong mangyari ng presidente. I told you guys, everything na sasabihin ng presidente, talaga magkukonsid ako. But former Senator Laila De Lima is medyo dismayado dahil sa si presidente kasi hindi niya trip gumante. Hindi ang type ni Bongbong Marcos na image is hindi gumaganti. Mga kababayan ko, hindi siya ganoon eh. Pero naniniwala si presidente sa batas. Tama? Naniniwala si presidente sa batas. Mamaya papaliwanag ko sa inyo yung kung ano yung nasisense ko dito kasi connect to eh, mga kababayan ko eh. Connect talaga to. Tuloy. Hayaan na lang daw dapat ng Pangulo na gumulong ang proseso kung si Attorney Chel Jokno Tama. naman. Tama, putulin ko lang ha. Hayaan na lang ang gumulong ang proseso ng batas dito, mga kababayan ko. Well, kakonekto nung naiisip ko. Ang tatanungin, I think it should be beyond politics. Yes. Pagdating sa accountability, yung dapat umiral, yung kung ano yung totoo. Kung talaga may sala, dapat talaga may parusa. Yun, dali mo, chill. Dahil dyan, hindi mo nakamukha si Wamus. Sorry Torny, joke lang yun Joke lang yung Torny sa gitna ng tila bangayang Marcos Duterte, naniniwala si De Lima na malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Correct. Dito Kasi mapopokus dun lahat. raw kasi natutuon ang atensyon imbes na sa iba pang mas importanteng problema ng bansa gaya ng inflation, Correct. pagkain at iba pa. Correct. Yun nga yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Thank you very much, Sir Gio Robles from News 5 and Frontline Pilipinas, mga kababayan ko. Ito yung theory ko. But before that, please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel. Kung mo kakalimutan na mag-hit yung notification bell para lagi kang updated. Okay? Ito yung theory ko. I think sinasadya talaga ni Tambalustay na hindi umaten. Hindi umaten ng sa patawag sa kanya, sa subpina ng NBI sa kanya, mga kababayan ko. Inaantay niya talaga yung second. Kasi pag hindi niya inatinan to, pag hindi inatinan ni Tambalustay itong second na patawag sa kanya sa December 11, ang ibig sabihin niyan, mga kababayan ko, kagaya na sinasabi ni Bato de la Rosa, let's get ready to rumble. Bakit ko nasabi? Koy, bakit mo sabi? Pag hindi niya inatinan yan, mga kababayan ko, i-consider siya ng National Bureau of Investigation, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, na tinatanggalan niya ang kanyang sarili magpaliwanag, mga kababayan ko. At parang inaamin mo na you're guilty. Guilty.
Parang inaamin mo na, oy, guilty to. Ganon. Mga kababayan. Pero, mga kapatid, mga kababayan ko, yun ang magiging thinking mo. But the problem, mga kababayan ko, ito pa. Magiging problema ni Inday. Pwede siya ditong arestuhin. Pwede siya ditong arestuhin. Para pagpaliwanagin. Ito. Para pagpaliwanagin. At kung mangyaring arestuhin si Tambalustay para pagpaliwanagin, ang kakabit nun, mga kababayan ko, ay malaking gulo sa bansa natin. Correct. Mga kababayan ko, malaking gulo sa bansa natin. Dito maghahasik ng lagim ang mga kaalyado ni Inday. Dito nila gagawin. Magkakaroon sila ng malaking dahilan upang manggulo sa Pilipinas. Mga kapatid. Dito nila gagawin yung kanilang mga binabalak. Like yung banta ni Bat de la Rosa na let's get ready to rumble. Hindi po tama rin yon. Magkakagulo. Supporter ni Inday, supporter ng administrasyon, taong bayan. Mga kababayan ko, in short, magkakagulo. Sa tingin nyo, ano yung banta unang-una? Banta unang-una ng MNLF. Yung di si Miss Wari, si Miss Wari, middle yon. Pero gitna siya sa lahat ng bagay. Yung banta ng MNLF na leader na sumuporta kay Kiboloy, natandaan nyo, na taga-suporta ni Inday, magkakagulo. Sino maapektuhan? Taong bayan. Mga kababayan ko. Second, mga kapatid, sino maapektuhan? Magkakagulo saan? Doon sa panawagan nila sa EDSA. EDSA gilid. EDSA gilid na lang sabi ko sa'yo, dinisperse sila EDSA gilid. Doon mga kababayan ko, magkakagulo doon sa EDSA gilid. Magkakagulo-gulo na naman mga kababayan ko. Marami na naman mga kababayan natin ang magugulumihanan. Inaantay talaga ni Tambalustay na dakipin siya. Inaantay talaga niya na arestuhin siya. Inaantay talaga niya na mangyari yon para ma-execute nila mga kababayan ko yung gulo. Kasi yun lang naman inaantay nito para magkaroon ng publicity na dinampot siya, naawa sa kanya taong bayan, whatsoever. Ganun ang gagawin nila dito. Mga kababayan ko, yun ang thinking ko and that's my opinion. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya hindi niya sisiputin yan. Simple lang naman mga kababayan ko for sure, isa sa mga tanong ng NBI na very common. Bakit nyo po pinagbantaan ng buhay ng presidente? Diba? Yun lang ang tanong dun. Mga kababayan ko, hindi niya sisiputin. Para mga kababayan ko, paano, arestuhin ka, dakping ka ng NBI? Para gumawa ng isang ingay na naman? Palalabasin na naman na ginigipit ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas? Ginigipit na lalabasin na naman ng mga vlogger mo? Sinisiil ang karapatan ni Vice President Sara? Ganon? Ganon ba yun? Hindi, I'm challenging you, Vice President Sara Duterte. Kung talagang kung talagang sincere ang iyong sincere ka sa iyong tungkulin bilang ikalawang pangulo ng bansa, and you are one of the highest o second the highest official to in our country. 'Di ba? Galangin mo ang batas, respetuhin mo. Kasi kung paano ka niluklok diyan, nanumpa ka, gamit din ng batas. Nanumpa ka, you're a public official. Ang bastusin ang batas natin. May batas tayo sa Pilipinas na umiiral. 'Di ba? Hindi yung papaitaan nyo kami ng matatapang. Oo, matatapang kayo. Pero ang tanong ko dito, nire-respeto nyo ba yung batas? Pag hindi nyo respeto ang batas sa Pilipinas, you disrespect the Filipino people. 'Di ba? Dahil may batas tayo, may constitution tayo. Nasa constitution din natin ang pagrespeto sa batas. Diyos ko naman. 'Di ba? Simple matter. 'Di ba? Wag mo nang idamay yung taong bayan na magalit. 'Di ba? Hindi mo na kailangan magalit pa ang taong bayan para umattend ka lamang at ipakita doon yung sincerity mo. Wag na tayong gumawa ng drama. Wag na tayong gumawa ng paawa effect. Dahil kapag hindi ka umattend ng December 11, alam namin, dadamputin ka. Aarestuhin ka. Hindi para ikulong,
para pagpaliwanagin. Siyempre, yung makikitid ng utaks, makikitid ng utak ng mga DDS, ang alam sa'yo, pag inaresto ka, ikukulong ka. Diba? Meron doon na pag inaresto ka, dadakpin ka para pagpaliwanagin lang. May ganun. Siyempre, ang mindset ng ano, pag dinampot ng NBI, dinakip, matik yan, mga kababayan ko. Sasabihin ng mga DDS, mga kababayan ko, ikukulong si Sara Duterte. Yung mga maikitid naman, andun na naman, napupunta na naman sa EDSA, magwawala. Maglalabas ng sama ng loob. Yun ang mangyayari dyan. And we know that. Alam na namin yung gagawin yung pattern na ganito. Kaya nga, I'm challenging you, Vice President Sara Duterte, nire-respeto ka naman ng mga tao. No? Nire-respeto ka ng mga tao, nire-respeto ka pa. Huwag mo sayangin yung respeto na ibibigay sa'yo. Nire-respeto ka because you are the Vice President of the Philippines. The second to the highest official sa ating bansa. Ikalawang Pangulo. Mga kababayan, sana naman, itama natin to. Huwag tayong magkamali this time. Mga kababayan ko, huwag mo na i-trigger yung mga agencies natin na hinihiling na magpaliwanag ka lang. 'Di ba? Hinihiling lang nila na magpaliwanag ka. Hindi na para hulihin ka pa para magpaliwanag ka. Gagamitin nyo na naman yung drama na yan eh. Diyos ko naman. Wala nang katapusan to. Di na matatapos to. Puro drama na lang ang drama ang mangyayari dito. Wala nang mangyayari sa atin sa bansa natin kung puro drama lang ang gagawin mo. Diyos ko naman. Nakakapagod na eh. Nakakapagod na sa totoo lang. Kung ako sa'yo, I'm challenging you. I know some of you, your staff is watching me right now. And every time na may nilalabas ako, they are monitoring my channel. Alam ko naririnig nyo ako. Huwag niyong pahirapan. Huwag niyo nang gawin sa Pilipinas. Huwag niyong gawing mga Pilipino na aabangan yung pag-aresto sa'yo para pagpaliwanagin ka. Hindi para ikulong. Hindi rin ako magsasawa magpaliwanag dito. Nakakapagod ka ng intindihin eh. Tama na, panluloko sa taong bayan. Dami nang naaapektuhan eh. Dami na naaapektuhan sa mga drama. Itigil nyo yan. Pagod na ang taong bayan, intindihin kayo. Or else, lumabas ang taong bayan, baka manawagan silang bumaba ka na sa pwesto. That is not joke. Balik ko yan. No joke. No joke. Marami na. Marami ng pikon. Hindi dahil sa ginagawa nyo. Pikon sa pamimeste nyo sa bansang Pilipinas. Marami ng tikom ang bibig. Ayaw lang magsalita. Marami ng gigil. Ayaw na rin magsalita. Ayaw lang magsalita. But please, huwag niyong sakyan yung drama dyan. Harapin mo na yan. At ipaliwanag kung bakit. At hayaan natin ang batas ang siyang gumulong. At kung anong parusa para sa'yo. Tapos ang usapan. Ako po si Biyahe ni Koy, mga kababayan ko. Sama-sama po tayong babangon muli sa bagong Pilipinas, mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga Biyahe ni Koy movements na gagawin natin. Okay? Maraming salamat po.